A pleasant morning and happy Sabbath everyone mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa buong linggo niya tayong binabayan. At sa araw ng Sabat na ito nawa ay bigyan po natin ng lugar sa ating mga puso't isipan na pag-aralan ang kanyang mga salita. It's May 25, Day of Delight and Blessing. Sa Isaiah 58:13-14, If thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord, honorable, and shall honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words, then shalt thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father. So dito makikita natin na pinapaalalahanan tayo na kapag iningatan natin ang ating mga paa sa araw ng Sabat, sa ating mga boses, hindi tayo nagsasalita ng ating mga sariling salita at naghahanap ng ating mga sariling kalayawan, tayo ay pararangalin ng Panginoon sa kanyang araw ng Sabat. The Sabbath is God's time, not ours. When we trespass upon it, we are stealing from God. God has given us the whole of 6 days in which to do our work, and has reserved only one to himself. This should be a day of blessing to us, a day when we should lay aside all our secular matters and center our thoughts upon God and heaven. So, ang araw ng Sabat, mga kapatid, ito po yung panahon ng Diyos na kinakailangan nating i-separate ang ating mga makamundong pag-iisip. At kinakailangan ng ating mga iniisip sa araw ng Sabat ay nakatuon lamang sa katotohanan, nakatuon sa kanyang kaluwalhatian, at hindi ito atin. At kaya kinakailangan na mag-ingat tayo na pangalagaan ng araw ng Sabat na ito. Dahil kapag ating nilalabag ang araw ng Sabat, tayo ay nagnanakaw sa Diyos ng panahon niya, ng special na araw niya. Kaya nga, 'di ba, ang Diyos nagbigay sa atin ng 6 na araw para gawin ang ating mga gawain. Ngunit inireserve niya para sa kanyang sarili ang 7 araw. So, bakit di pa natin ibigay sa kanya ito? Ito po ang magsisilbing paalala sa atin. Dahil ang araw ng Sabat ay ito'y pagpapala sa atin. Araw na kinakailangan na i-lay aside natin ang lahat ng mga secular matters. Ating mga gawain, mga negosyo, mga pag-aaral sa mga makamundong pag-aaral. At kinakailangan na i-center natin ang ating pag-iisip sa Diyos sa langit. But while we worship God, we are not to consider this our drudgery. The Sabbath of the Lord is to be made a blessing to us and to our children. They are to look upon the Sabbath as a day of delight, a day which God has sanctified, and they will so consider it if they are properly instructed. So habang tayo sumasamba sa Diyos, kinakailangan na nakatuon ang ating pag-iisip sa Kanya, ang ating kaluluwa, ating ipataas sa Kanya. Dahil ang araw ng Sabat ng Diyos ay isang paalala, isang blessing sa atin, sa Kanyang mga anak. Dahil tayo ay Kanyang tinaguri ang anak ng royal na hari. Belong tayo sa royal family. At kinakailangan nating isipin na ang araw ng Sabat ay isa itong napaka-special na araw. Araw na binanal ng Diyos, at ito yung sinasabing they are properly instructed. Kinakailangan tayong ma-instructionan patungkol sa paano pabanalin ang araw ng Sabat. They can be pointed to the blooming flowers and the opening buds, the lofty trees and beautiful spires of grass, and thought that God made all this in 6 days and rested on the 7th day and hallowed it. So, nawa ito yung mapunto natin sa ating mga iniisip. Tingnan natin ang mga nature, ang kalikasan, kung gaano pinangalagaan ng Panginoon, how much more tayo. Binigyan niya tayo ng kapahingahan, araw ng Sabat. Ito po yung panahon na pag-aralan ng kanyang mga nilikha, ang kanyang mga salita. Kung papaanong tumubo ang mga halaman, ang mga damo, na paano nagtuturo ang Diyos. Sa loob ng 6 na araw, binigyan niya tayo ng panahon. At sa pagka-7, tayo ay dapat magpahinga dahil siya ay nagpahinga nung nilalang niya ang mundo. At kanya itong binanal. Thus, the parents may bind up their lessons of instruction to their children, so that when these children look upon the things of nature, they will call to mind the great Creator
of them all. Nawa ito yung mga maituro ng mga magulang sa kanilang mga anak. Pumunta sa nature, maipakita nila kung paano tumutubo ang mga damo para maalala nila kung gaano kabanal ang naglalang nito. At maalala nila ang kanilang may likha sa panahon sa kanilang kabataan. We are not to teach our children that they must not be happy on the Sabbath, that it is wrong to walk out of doors. Oh no, Christ led his disciples out by the lakeside on the Sabbath day and taught them. His sermons on the Sabbath were not always preached within enclosed walls. So, ang Panginoon mga kapatid, siya ang ating dakilang halimbawa. Never siyang nagsalita lamang sa loob ng church. Hindi lang siya nagsalita doon sa building, kundi naglakad-lakad ang ating Panginoon. Pumunta siya sa mga kagubatan, sa mga nature, paano niya tinuturuan ang kanyang mga disipulo. At kinakailangan na turuan natin, yung mga magulang, turuan natin ang mga anak, ang ating mga anak, na kinakailangan maging masaya sila sa araw ng Sabat. Dahil ito yung panahon na para makipag-communicate tayo sa Panginoon, makipag-date tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Dahil tayo ay mga tagasunod ng ating Panginoon. Many say they would keep the Sabbath if it were convenient to do so, but this day is not yours. It is God's day, and you have no more right to take it than you have to steal my purse. God has reserved it, sanctified and blessed it, and it is your duty to devote this time to His service, to make it honorable, to call it a delight. So, maraming mga taong nangingili ng araw ng Sabat at ginagawa itong marangal sa kanila. At ito yung araw na sa Diyos, na isipin natin ang kanyang mga salita. Hindi ito atin, kaya mag-ingat po tayo sa paano tayo gagawa, paano tayo magsasalita sa araw ng Sabat. At wala tayong rights na ating nakawin ang araw ng Sabat. Dahil nga binigyan na tayo ng 6 days. Nanakawin pa ba din natin ang 7 days na siyang tinakda ng Panginoon at magpahinga tayo at bigyan natin ng lugar sa ating mga puso ang katotohanan, lalo na sa pag-araw ng Sabat. Dahil inireserve ito ng Diyos, dahil Kanya itong binanal, pinagpala at pinagpahinga. At ito yung lagi nating tandaan, ito yung duty natin every Sabat sa Kanyang, paano tayo magsiserve sa Kanya, paano natin siya i-honor. Throughout whole week, binigyan tayo ng kapahingaan ng Panginoon sa ikapitong araw para tatawagin itong kabanal-banal. Tatawagin itong delight. Napaka-banal. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, bigyan natin ng lugar sa ating mga puso kung gaano kaswerte tayo na pinagkalooban ng Panginoon ng araw ng Sabat, na napaka-importante ito sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Dahil ang ating Creator mismo, ang ating Diyos, ang ating Ama sa langit ay pinagkalooban niya tayo ng araw ng Sabat, which is ito po yung palatandaan na tayo ay kanyang mga tagasunod. Nawa ay bigyan po natin ng lugar sa ating mga puso ang ganitong katotohanan. Dahil tayo ay mga manlalakbay lamang at nagpa-practice tayo kung paano natin mapaparangalan ang ating Panginoon at mabuild sa buhay natin ang karakter niya. Kaya sa araw ng Sabat na ito, nawa ay bigyan natin ng lugar sa buong araw ng Sabat, ang araw ng Panginoon. Alisin na po sa ating mga pag-iisip ang mga secular na bagay dito sa mundo. At hayaan na ang Panginoon ang magpupuspos ng pagpapala sa ating mga iniisip sa kabutihan, katotohanan at biyaya. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang umaga, happy Sabat. Purihin ang Panginoon. God bless.